Magandang araw ng Martes mga kaibigan, September 10, 2024. Update po tayo ngayon sa lagay po ng ating panahon. Pero bago po yan, please huwag niyo po munang kalimutan mag-like at subscribe. Kung di ka pa nakasubscribe at pahit po ng notification bell, importante po yan. Maraming salamat po. Meron po tayong dalawang sama ng panahon po na binabantayan mga kaibigan. Dalawang low pressure area po. Ang isa po ay nasa loob po ng Philippine Area of Responsibility natin na may layo pong 830 kilometers of extreme northern Luzon po yan mga kaibigan. Sa loob ito ng bansa natin mga kaibigan at malaki po ang tsansa na ito po ay maging isang ganap na bagyo within 24 to 48 hours. So maging handa po tayo at mag-ingat sa anumang banta ng panahon. Samantalang ito naman pong isang low pressure area na nasa labas po ng PAR na may layo pong 2,435 kilometers east of Eastern Visayas mga kaibigan. Posible pong mas lumapit pa yan sa paglipas po ng ilang oras lamang mga kaibigan. At inaasahan din within the next 24 to 48 hours ay mas lalapit pa ito sa ating Philippine Area of Responsibility. Ito po yung sinasabi natin sa inyo mga kaibigan na banta po ng posibleng bagyong mabuo. Dalawa yung sinasabi natin, binabantayan natin. Ito pong si Bagyong Perdi at si Bagyong Hener. Hindi po ito pananakot mga kaibigan, bagkos paalala po sa atin na maging handa po tayo hanggat hindi pa talaga nagiging isang ganap na bagyo mga kaibigan. Maging ready na po tayo. Bukod pa po dyan mga kaibigan, apektado rin po ang ating bansa ngayon ng southwest monsoon na nakakaapekto sa ilang bahagi po ng Luzon. Balikan natin mamaya itong low pressure area. Forecast weather condition muna tayo mga kaibigan. Sa area po ng Zambales at Bataan, ang weather condition po dyan ngayong araw po ng Martes, occasional rains o yung pagbugso-bugso pong pag-ulan mga kaibigan. Asahan po yan ngayong umaga at sa hapon patagdating din po sa gabi dahil pa rin po yan sa southwest monsoon mga kaibigan. So pinag-iingat po yung lugar ng Zambales at Bataan sa posible pong pagbabaha sa mga mababang lugar po dyan at especially po sa mga mountainous area sa banta naman po ng landslide. Samantalang dito po sa Ilocos Region mga kaibigan, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley at the rest po ng Central Luzon mga kaibigan, patuloy din po makakaranas ng maulap na kalangitan ngayong araw po ng Martes. Asahan po ang mahina hanggang sa posibleng paglakas ng pag-ulan pagdating po sa may hapon po at sa gabi dahil pa rin po yan dito sa southwest monsoon. Pinag-iingat, binabalaan yung mababang lugar sa posibleng banta po ng pagbabaha at doon naman po sa mga landslide prone area sa mga matataas po na lugar mga kaibigan. Ang ilang lugar naman po sa Metro Manila mga kaibigan ay patuloy po makakaranas ng maulap na kalangitan, asahan ng pagkulog at pagkidlat pagdating po sa hapon at sa gabi dahil naman po sa mga localized thunderstorm. Pinag-iingat pa rin sa banta ng pagbabaha at landslide sa mga landslide prone area. So mga kaibigan, yung binabantayan natin na low pressure area at banta ni Bagyong Perdi at Hener, kung makikita po ninyo sa tala ng Pag-asa, sinabi nila na within 2 weeks pa pero posibleng mas mapaaga depende po sa pagkilo. Sinasop na maintain po ang lakas ng hangin itong dalawang low pressure area na ito sa 30 kilometers per hour. Wala po itong direktang epekto sa ating bansang Pilipinas pero posible itong palakasin po ng hanging habagat. So ano man ang mangyari mga kaibigan, maging handa na lamang tayo dahil alam ko ang ibang lugar po sa atin hindi pa nakakaahon sa pinsalang idinulot po ni Bagyong Enteng. And hopefully kung maging isang ganap na bagyo ito ay mahinang bagyo lamang mga kaibigan dahil siyempre ang hirap din po kasi pag sobrang mainit yung mga gulay, yung mga palayan sa atin hindi po natutubigan mga kaibigan. Well mga kaibigan, patuloy ko po kayong i-update and please pakiusap, pakishare po ng ating update sa ating mga loved ones para updated sila. Pa-like and subscribe po at pahit ng notification bell. Maraming salamat po.